Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang napakagandang pelikulang Hard Home. Nagsimula ang kwento sa pagpapakita sa isang babaeng nagngangalang Mary habang ito ay nagja-jogging sa loob ng kagubatan. Pagdating niya sa bahagi ng sementeryo, nakaramdam siya na may mga matang nakamasid sa kanya kaya agad siyang umalis sa lugar. Ilang sandali pa, ang misteryosong lalaking nakamasid kay Mary ay nagsimulang habulin siya. Napilitan si Mary na tumakbo ng mabilis para mailigtas ang sarili. Ngunit nang malapit na siya sa kanyang sasakyan ay naabutan siya ng lalaki at nagawa siyang mapabagsak nito. Sa kabutihang palad, nagawa niyang masaksak ang lalaki ng pampatulog kaya ito ay nawalan ng malay. Sa pagkakataong iyon, dahil sa matinding takot, agad niyang pinaandar ang sasakyan at umalis sa kagubatan. Pagdating sa bahay, matapos i-activate ang home security system, nakatanggap siya ng reklamo mula sa kapitbahay niyang si Anna dahil natamaan daw ni Mary ang kanilang flower garden habang nagmamadali siyang mag-drive papasok kanina. Pagpasok sa loob, napansin ni Mary ang kutsilyo niyang dala. Pag-aari ito ng misteryosong lalaki kanina. Habang tinitignan niya ito, bumalik ang kanyang alaala 3 taon na ang nakalipas noong siya ay isa pang technical engineer. Kasama ang kanyang asawa na si Robert, ipinakita nila sa kanilang anak na si Kelly ang bago nilang bahay, isang high-tech luxury home na mismong si Mary ang tumulong na magdisenyo at mag-develop gamit ang modern technology. Ipinakita ni Mary ang mga advanced features ng kanilang bahay, mga sistemang kayang kontrolin gamit lamang ang kanyang cellphone at maging ang smartwatch. Mula sa pag-on ng ilaw, pag-adjust ng temperatura, pag-dim ng mga bintana, pagpapatakbo ng washing machine at marami pang ibang high-tech functions. Ang lahat ng makabagong teknolohiyang ito ay ginawa niya hindi lang para sa kaginawahan, kundi para sa kanyang anak na si Kelly na hanggang ngayon ay hirap maglakad dahil sa malalang pinsala sa tuhod. Pagkatapos maalala ang masayang sandaling iyon, pumasok si Mary sa monitoring room upang tignan ang paligid ng bahay sa pamamagitan ng CCTV monitors. Samantala, sa garahe, makikita ang misteryosong lalaki na nagising at unti-unting lumalabas mula sa trunk ng sasakyan ni Mary. Malalaman natin na sinadyang dalhin ni Mary ang lalaki sa loob ng kanyang bahay. Pagpasok ng lalaki sa basement, napansin niyang napapalibutan ito ng mga larawan at mga articles tungkol sa iba't ibang kaso ng mga babae na naging biktima ng pagpatay at pang-aabuso. Sa sandaling iyon, binuksan ni Mary ang isang video ng isang news broadcast na nag-uulat tungkol sa sunod-sunod na pagkamatay ng ilang kababaihan na may magkakaparehong katangian. Lahat sila ay may brown na buhok at magkakawig ang tangkad at facial features. Sa video recording, sinasabi na noong 2015 natagpuan ng FBI ang labi ng unang biktima ng salarin malapit sa kubo ng isang nayon sa Oregon. Ang katawan ng babae ay natagpo ang sunog. Ang isang piraso ng kanyang dila ay sinadyang i-preserve sa isang garapon. Batay sa naging investigasyon ng FBI, lumipat ng bansa ang salarin matapos niyang patayin ang 3 biktima nito. Tungkol naman sa pagkakakilanlan ng kriminal, isang sketch ng mukha ang nakuha ng FBI at pinaniniwalaang ang suspect ay nagtatrabaho bilang isang laborer at sa lugar kung saan natagpuan ng unang biktima ay makikitang nakaukit sa puno ang salitang Diablo. Kaya't mula noon, tinawag na siya ng media bilang Diablo. Habang pinapanood ng misteryosong lalaki sa CCTV camera, agad namang sinuri ni Mary ang kanyang mukha at ikinumpara ito sa mga files na nasa records niya. Nang makumpirma ni Mary na ang lalaki ay si Diablo, binuksan niya ang isang silid kung saan naroon ang 3 larawan ng mga biktima na nakalagay sa loob ng isang cage. Nagpatuloy ang video recording at pinaliwanag ang tungkol sa pagpapakita sa 3 babae na pinutulan ng dila at ikinulong sa isang hawla ng napakahabang panahon hanggang sa mamatay silang lahat doon.
Habang nag-iikot sa basement si Diablo, napansin niya ang isang kwintas na nakasabit. Sa sandaling iyon, bigla nitong naalala ang kanyang ina, isang babae na naging malupit sa kanya at madalas siyang tawaging Diablo. Dahil nakilala niya agad na ang kwintas ay pag-aari ng kanyang ina, kinuha niya ito at agad na isinabit sa kanyang leeg. Pagkatapos, pinlay naman ni Mary ang video recording ng isang interview kasama ang pamilya ng isa sa mga biktima. Ipinahayag nila roon na umaasa sila na darating ang araw na may isang taong makakaganti para sa mga kalupitang ginawa ni Diablo. At dahil dito, agad na pinarusahan ni Mary si Diablo. Kinuryente niya ito hanggang sa mawalan ng malay. Pagkatapos ay tumingin si Mary sa larawan ng kanyang anak na nakalagay sa isang maliit na altar. Doon niya muling naalala ang panahong binigyan nilang mag-asawa si Kelly ng isang luxury car bilang sorpresa sa kaarawan nito. At hindi lang yon, naghanda na rin si Mary ng pinakamagaling na espesyalista para operahan ang paa ni Kelly. Kasabay nito, pinlay niya ang isang video recording tungkol sa isang biktima na nagngangalang Darlene Han, ang nag-iisang babaeng nakatakas mula kay Diablo matapos siyang turukan ng pamparalisa. Bumalik ang eksena sa kasalukuyan. Nang magkamalay muli si Diablo, binuksan ni Mary ang isang silid na puno ng steam pipes. Pagkatapos, itinaas ni Mary ang temperatura sa mga steam pipes. Sinadya ni Mary na maranasan ni Diablo ang parehong hirap at sakit na pinagdaanan ng kanyang mga biktima. Dahil noong panahong nakatakas si Darlene, nabulag ang kanyang paningin dahil sa epekto ng gamot na itinurok ni Diablo. Kaya habang naglalakad ito sa pasilyo, napaso at nasunog ang mga balat nito dahil sa napakainit na steam pipe. Pagkatapos, ipinakita naman ni Mary ang larawan ni Micaela, isa pang biktima na sunog ang katawan at pinutulan ng dila. Sumunod pa ang 3 iba pang litrato ng mga biktimang nagkaroon ng kaparehong trahedya kay Micaela. At matapos ipakita kay Diablo ang lahat ng ebidensya ng mga ginawa niyang karumal-dumal, sa halip na magsisi o kahit makakita man lang ng kaunting konsensya, hinamon pa niya at inasar si Mary. Dahil dito, hindi nakapagpigil si Mary. Sa tindi ng emosyon, agad niyang inactivate ang fire sensor. Nang magsimulang maipit si Diablo dahil sa init at usok, napansin niya na may isa pang silid sa ilalim ng mesa. Dahil dito, mabilis siyang tumakbo at nagtago roon. Pagkatapos, muling tumingin si Mary sa larawan ng kanyang anak at inalala niya ang sandaling matagumpay na naoperahan si Kelly. Masaya siyang makita na muling nakakalakad na ito ng normal. Ngunit sa kasamaang palad, noong araw na nagpumilit si Kelly na maglakad ng mag-isa papunta sa isang park, hindi na ito nakauwi pa ng buhay. Natagpuan ng kanyang katawan sa nakakakilapot na kondisyon, kaparehong-kapareho ng naging kapalaran ng mga biktima ni Diablo. Sunog ang katawan at pinutulan ng dila. Lumipas ang ilang taon ng investigasyon hanggang sa isang agent ng FBI na nagngangalang si Lena ang sa wakas ay nakadiskubre ng isang file mula sa isang cabin na pinaniniwalaang tirahan ni Diablo. Si Selena ay matagal at matalik ng kaibigan ni Mary. Sinabi niya kay Mary ang lahat ng mahalagang impormasyon nang walang tinatago. Samantala, habang sinusuri ni Mary ang file, makikita ang kanyang matinding interes hanggang sa makarating siya sa isang pahinang naglalaman ng impormasyon tungkol sa isang mixture ng isang kemikal. Dahil dito, humingi siya ng pahintulot kay Selena at inuwi nito ang kopya. Nang malaman ni Mary ang kombinasyon ng formula ng lason na kayang magparalisa ng isang tao sa loob lamang ng ilang oras, agad siyang pumunta sa isang illegal na chemical supplier at binili ang lahat ng sangkap. Pagbalik niya, sinubukan ni Mary na iturok ang kemikal sa sarili upang malaman kung gaano katagal ang paralytic effect. Nang malaman ito ni Robert na lubhang nag-aalala sa ginagawa ng kanyang asawa, tumawag siya kay Selena para tignan ang kalagayan ni Mary. Ngunit nagulat si Selena. Batay sa kanyang kaalaman, ang kemikal ay magpaparalisa ng isang tao sa loob ng 60 hanggang 80 minuto. Pero ang nangyari sa katawan ni Mary ay kulang pa sa 40 minuto bago siya muling gumalaw. Hindi nagtagal, makikita na madalas na rin nag-i-inject si Mary ng kemikal sa sarili niya. Kaya lumakas ang kanyang immune system at halos hindi na gaanong tinatablan ng paralytic effect ng gamot.
Samantala, si Diablo na nakakulong pa rin sa madilim na silid ay pilit na naghahanap ng malalabasan habang may dalang bato. Matapos nitong sirain ng heat sensor, sinubukan niyang makatakas sa pamamagitan ng air vent. Pero hirap na hirap siyang lumusot dahil naiipit ang katawan niya sa makitid na daanan. Nang malaman ni Mary na natrap si Diablo sa air vent, agad siyang naghanda muli ng paralytic injection para patigilin ito. Ngunit paglapit ni Mary, lumalabas na nagpapanggap lang si Diablo, isang bitag para hilahin siya papalapit. Dahil dito, napilitan si Mary na tumakbo pababa sa silid upang makaiwas, ngunit naabutan siya ni Diablo at nagawa nitong turukan si Mary gamit ang gamot na siya mismo ang nagdala. At nang handa na si Diablo para putulin ang tila ng babae, mabilis na pinagkanan ni Mary ang isang video upang malihis ang atensyon nito. Sa sandaling iyon, nagtagumpay ang kanyang plano at nawala sa focus si Diablo. Sinamantala naman ni Mary ang pagkakataon at itinurok sa kanya ang ekstrang gamot na itinabi niya bago pa magsimula ang lahat. Sa huli, pareho silang naparalisa ni Diablo sa loob ng silid. Pero bago tuluyang kumalat ng epekto ng gamot, nagset si Mary ng timer sa kanyang smartwatch upang masukat ang tamang oras ng reaksyon ng paralytic drug. Habang naghihintay, naalala ni Mary ang mga sandaling kinausap niya si Selena tungkol sa kaso ni Diablo. Noon pa man ay may nakakadutang detalye. Sa isang bahagi ng investigasyon, 2 biktima ang natagpuang patay sa 2 magkaibang bansa, ngunit nangyari ang 2 krimen sa iisang oras. Dahil dito, nagsimulang pagdudahan ni Mary na si Diablo ay maaaring may kasabwat o kaya may mga tauhan. At nang makatanggap ng tawag si Selena mula sa isang kasamahan, sinamantala ni Mary ang pagkakataon upang kopyahin ang lahat ng data mula sa laptop ni Selena. Pati na rin ang FBI membership card nito ay kinuha niya. Mula rito, malinaw kung bakit napakarami ng alam ni Mary tungkol sa kaso ni Diablo. Gamit ang membership card ni Selena, nakapasok si Mary sa evidence storage room. Matapos niyang suriin ang ilang mapa at lokasyon kung saan natagpuan ng mga biktima ni Diablo, may natuklasan siyang kakaiba. May isang parte ng lupa sa lugar na napabayaan, hindi binibigyang pansin ng gobyerno at hanggang ngayon ay wala pang sino man ang nangangasiwa o nagkiklaim nito. Kinabukasan, dahil sa matinding pagnanais na makapaghiganti, naglakas loob si Mary na puntahan ang lokasyon na pinaghihinalaang may kinalaman kay Diablo. Pagdating niya roon, natuklasan niya ang isang puntod na may pangalang Sarah at nakasapit sa lapida ang isang kwintas, ang parehong kwintas na nagpaalala kay Diablo sa kanyang ina habang siya ay nasa isa sa mga kwarto ng bahay ni Mary. Natagpuan din ni Mary ang puntod ng isang aso sa tabi ng libingan ni Sarah. Dahil sa matinding kuryosidad kung kanino talaga ang libingan, napilitan si Mary na hukayin ito. Balik sa kasalukuyan, matapos ang halos 40 minuto ng kanyang pagkaparalisa, nagsimula ng makagalaw muli si Mary. Kahit hindi pa lubusang nakaka-recover, kinuha niya ang isang kutsilyo at naghanda na upang tuluyang tapusin si Diablo. Ngunit biglang bumangon si Diablo at agad siyang inatake dahil pareho pa silang nanghihina at lupaypay. Hindi pa gaanong malakas ang pag-atake ni Diablo, kaya nagawa ni Mary na samantalahin ang pagkakataon upang makatakas palabas. Hindi naman nagpaawat si Diablo, patuloy niya itong hinabol. Sa kabutihang palad, nakahanap si Mary ng isang silid at nakapasok siya agad at mabilis na nilak ang pinto bago siya maabutan. Pagkatapos, makikita si Diablo na pumasok sa monitoring room at sinira agad ang lahat ng kagamitan doon. Kasabay nito, dumating naman si Robert sa bahay at pagkatapos ay nilapitan siya ng kanyang kapitbahay na si Anna na nagrereklamo tungkol sa kakaibang kilos ng kanyang asawa. Teka kaibigan, bago natin ipagpatuloy ay maaari ba ako makahingi ng like? Simpleng bagay lang yan pero napakalaking tulong sa akin yan. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel ay pasubscribe naman po. Maraming salamat. Samantala, habang nasa loob, lumapit si Diablo sa larawan ni Kelly at sinadyang sirain ang lahat ng gamit doon, pati na rin ang mga larawan at mga labi nito na naging dahilan upang lalong magalit si Mary.
Hindi nakayanan ni Mary ang emosyon sa nakita niyang kalupitan, kaya agad niyang inatake si Diablo. Matapos niyang makuha ang kutsilyo mula sa kamay ni Diablo, bumalik si Mary sa kanyang silid. Ngunit nagulat siya sa pagdating ni Robert na humihiling sa kanya na buksan ang pinto. Dahil ayaw niyang may masamang mangyari sa kanyang asawa, napilitan si Mary na baliwalain ang tawag ni Robert. Matapos mag-ipon ng lakas ng loob, nagpasya si Mary na hanapin muli si Diablo upang tuluyan ng wakasan ng lahat. Nang sundan niya ang tulo ng dugo ni Diablo na humantong sa isang silid, nagtagpo sila at nagpatuloy ang kanilang labanan. Samantala, sa labas ng bahay, naroon si Selena na dumating matapos tumawag si Robert at humingi ng tulong upang kumbinsihin si Mary na buksan ang pinto. Nang marinig ni Mary ang tinig ni Selena, ay bahagyang nawala ang takot nito, kaya agad niyang binuksan ang pinto. Agad namang pumasok si Selena sa loob ng bahay at nagpakilala na isang FBI agent. Bagaman nagawa ni Mary na mapatumba si Diablo at mapawalan ng malay, sa kasamaang palad, si Selena ay nasaksak ng kutsilyo ni Diablo. Sinubukan naman ni Robert na pigilan ang pagdurugo ng sugat ni Selena, habang sinabihan naman ni Mary si Robert na agad na tumawag ng medikal na tulong dahil siya mismo ang tatapos kay Diablo upang matapos na ang kanyang paghihiganti. Di nagtagal, nagawa niyang mapabagsak si Diablo. Matapos itali si Diablo sa isang special bed, ginising muli ni Mary si Diablo at ipinakita sa kanya ang video footage noong hinukay niya ang libingan ni Sarah. Habang sinusuri ni Mary ang case file ni Diablo, natuklasan niya ang isang importanteng detalye na hindi napansin ng mga otoridad. Ang mga lokasyon kung saan pinapatay ni Diablo ang kanyang mga biktima ay palaging malapit sa isang family cemetery. Dahil dito, sineryoso ni Mary ang kanyang pag-iimbestiga hanggang sa matagpuan niya ang libingan ni Sarah sa tabi ng libingan ng isang aso. Dahil dito, nalaman ni Mary na ang libingan ni Sarah ang naging simula ng pagpatay ni Diablo. Sigurado siya na si Sarah ang tunay na ina ni Diablo, at sa karagdagang pananaliksik tungkol sa pamilya ni Sarah, natuklasan ni Mary ang nakakagulat na katotohanan. Galit si Sarah sa kanyang anak. May mga kwento pa na kumakalat na madalas nitong pinapalo ang anak at tinatawag itong Diablo. Dahil sa kakaibang pag-uugali ni Sarah, hinala ni Mary na ang asawa nito o ang ama ni Diablo ay isang psychopath. Dahilan kung bakit galit si Sarah sa kanya at pati na rin sa iba pa nitong anak. At dahil hindi na matiis ni Diablo ang malupit na pagtrato ni Sarah sa kanya, sa huli ay pinatay niya ito at ang alaga nitong aso. Mula noon, si Diablo ay hinanting na ang mga babaeng may kaparehong katangian ng kanyang ina. Ginawa na ni Diablo sa kanyang mga biktima ang katulad ng ginawa nito sa kanyang ina, ang pagputol sa kanilang dila. Sapagkat dito ay madalas siyang nakakatanggap ng masasakit na salita hanggang sa mapait na sumpa. At dito, nagsimula si Mary ng kanyang paghihiganti. Pinutol niya ang dila ni Diablo habang ipinapakita ang video ng pagsunog niya sa libingan ni Sarah. Sa wakas, tinapos ni Mary ang kanyang paghihiganti sa pamamagitan ng pagsunog kay Diablo hanggang sa mamatay. At nang magsimulang masunog ang katawan ni Diablo, nahulog din ang larawan ng kanyang pamilya. Isang larawan na nagpapakita sa kanya bilang isang bata kasama si Sarah at ang kanyang ama, na tila sinadyang pinunit ni Sarah ang mukha ng kanyang asawa sa larawan. Ilang araw pagkatapos ng trahedya, namangha ang media sa balita tungkol sa isang babaeng nagtagumpay na makapaghiganti sa pagkamatay ng kanyang anak sa pamamagitan ng pagpatay kay Diablo. Sa pagtatapos ng pelikula, muling nagkaroon ng palaisipan ang FBI dahil matapos mamatay si Diablo, natagpuan ang bagong biktima na pinatay sa parehong brutal na paraan. Lumalabas na tila ang ama ni Diablo ang nasa likod ng bagong krimen. Ang moral lesson ng kwentong ito ay sa Pilipinas ay marami ring Diablo. Ito ay ang mga politiko na umabuso at nagnakaw sa pera ng mga tao. Kung sang-ayon ka sa sinabi ko ay palike naman ng video. Salamat.
Salamat kaibigan at umabot ka sa punto ng video na ito. Anong masasabi mo sa ending ng kwento? Kung nagustuhan mo ito, ay pwede ba akong makahingi ng like at pakitype naman sa comment section ang salitang Agnus Project. At kung bago ka naman sa ating munting channel, ay pasubscribe naman po bilang suporta. At para maipagpatuloy natin ang paghahatid ng magagandang movie recap, panoorin mo na rin po ang buong movie pag may time ka. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon, ay baka naman pwedeng pakilike ang video ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan, ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.